Magandang araw sa inyong lahat. Pinaka-latest na update tungkol sa Bagyong Ada January 15, 2026. Kasalukuyang kondisyon ng Bagyong Ada. Magandang araw po sa inyong lahat at malugod po namin ibinabalita ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Bagyong Ada na patuloy po nating minomonitor mula sa aming Weather Monitoring Center. Sa kasalukuyan po, nananatili pa rin ang Bagyong Ada sa kategoryang Tropical Depression na may kasamang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro kada oras at mga pagbugso na umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Patuloy po itong gumagalaw patungong Pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour na unti-unting lumalapit sa silangang bahagi ng Bicol Region. Dahil sa paglapit ng bagyo, nadagdagan na po ang mga lugar na nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1. Kabilang sa mga lugar na kasalukuyang nakakaranas ng ganitong babala ay Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Samar, Northern Samar, Sorsogon, Albay. Sa mga nasabing lugar, maaaring maranasan ng hangin na umaabot sa 39 hanggang 61 kilometers per hour sapat na lakas upang makapagdulot ng paggalaw ng mga magaan na gamit, pagkabasag ng mga bubong ng mga bahay na gawa sa paypay o banig, at pagkakahati ng mga mahihinang sanga ng mga puno. Bukod pa rito, ang paglapit ng Bagyong Ada ay magdudulot din ng malakas na pag-ulan na maaaring magbunga ng pagbaha sa mabababang lugar, pagguho ng lupa sa mga dalesdis na lugar, at pagbaha sa mga ilog at sapa na madaling maipan ng tubig. Bukod sa babala tungkol sa hangin, inilalabas din po namin ang weather advisory para sa malakas na pag-ulan na maaaring maranasan ngayong araw, ika-15 ng Enero taong 2026. Ang mga sumusunod na lugar ay inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na pag-ulan: Surigao del Sur, Surigao del Norte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Sorsogon, Albay, Catanduanes. Samantala, ang ilang bahagi ng mga nasabing lugar ay maaaring makatanggap ng orange rainfall warning na nangangahulugang inaasahang makakaranas sila ng 100 hanggang 200 mm na pag-ulan sa loob ng 24 na oras. Ang ganitong dami ng ulan ay lubhang mapanganib dahil maaari itong magdulot ng biglaang pagbaha, pag-apaw ng mga ilog, at pagguho ng lupa kahit sa mga lugar na hindi pa nagkaroon ng ganitong insidente dati. Pinapayuhan po namin ang mga residente sa mga apektadong lugar na laging maging handa suriin ang inyong mga tirahan para sa mga posibleng sirain ng tubig, ihanda ang emergency kit na may dalang pagkain, tubig, gamot, flashlight, at baterya, at makipag-ugnayan sa inyong lokal na mga opisyal para sa anumang paalala o babala tungkol sa paglilikas. Batay sa aming mga modelo at pagmamasid, may posibilidad pa rin na lumakas ang Bagyong Ada patungong tropical storm sa susunod na 12 hanggang 24 na oras habang ito ay lumalapit pa lalo sa ating bansa. Kung mangyari ito, maaari po nating itaas ang Public Storm Warning Signal number 2 sa mga lugar na mas malapit sa sentro ng bagyo, tulad ng ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Ang signal number 2 ay nangangahulugang may lakas ng hangin na umaabot sa 62 hanggang 88 kilometers per hour na maaaring makapagdulot ng mas malaking pinsala sa mga bahay, mga taniman, at mga infrastruktura. Kahit na hindi direktang daanan ng sentro ng Bagyong Ada ang inyong lugar, mahalagang tandaan na ang mga hangin at ulan nito ay maaaring maabot pa rin ang malawak na lugar lalo na ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya po, hinihikayat namin ang lahat na manatiling alerto at laging makinig sa mga susunod na ulat mula sa aming ahensya at sa inyong lokal na pamahalaan. Panahon sa Luzon. Sa Luzon naman po, ang panahon ay maaaring maimpluwensyahan ng parehong epekto ng hanging amihan at ng Bagyong Ada. Ang mga sumusunod na lugar ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan na maaaring maging biglaang buhos. Cagayan Valley Region, Babuyan Group of Islands, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna. Sa mga lugar na ito, mahalagang magdala palagi ng panangga laban sa ulan tulad ng kapote, payong, o waterproof na damit. Bukod pa rito, kung ikaw ay lalabas ng bahay at may mga dadaanan kang lugar na kilala bilang madaling mabaha, inirerekomenda po na magdala ng bota upang maiwasan ang matagal na pagbabad ng paa sa tubig baha. Ang pagkakalantad sa tubig baha ay maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng leptospirosis na maaaring mapanganib kung hindi agad maagapan.
Samantala, ang mga sumusunod na lugar sa Luzon ay inaasahang makakaranas ng maaliwalas na panahon na sinasamahan ng bahagyang maulap na kalangitan, Ilocos Region. Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Batanes, para naman sa mga lugar na kabilang sa Calabarzon kabilang na ang Cavite, Metro Manila, Laguna, Batangas, pati na rin ang Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na maaaring may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa pagtatapos ng araw at gabi. Kaya po, kahit na hindi direktang apektado ng bagyo, laging maging handa sa biglaang pag-ulan at iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa mga lugar na baha. Panahon sa Visayas. Sa Visayas, ang paglapit ng bagyong Ada ay magdudulot ng mas malakas na pag-ulan at hangin sa mga silangang bahagi. Ang mga sumusunod na lugar ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may malakas na pag-ulan, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte. Samantala, ang mga natitirang bahagi ng Visayas kabilang ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, at Aklan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan na kadalasan ay nangyayari sa hapon at gabi. Para sa mga residente at bisita sa mga lugar na ito, laging magdala ng payong o kapote kapag lalabas ng bahay at iwasan ang paglalakad sa mga daanan na madaling mabaha. Panahon sa Mindanao at Palawan. Sa Mindanao, ang mga lugar na malapit sa bagyong Ada ay makakaranas ng maulap na panahon. Kabilang sa mga lugar na ito ay Dinagat Islands, Surigao del Norte. Ang mga nasabing lugar ay maaaring makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa mga cloud cluster na dala ng bagyo. Samantala, ang iba pang bahagi ng Mindanao kabilang ang Davao Region, Sorsogon, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Northern Mindanao, Tawi-Tawi, at Sulu ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may bahagyang pag-ulan sa ilang bahagi. Para naman sa Palawan, ang panahon ay papabuti na may inaasahang maaliwalas na panahon sa karamihan ng bahagi ng lalawigan. Magagandang balita po ito para sa mga taong nagpaplanong maglakbay o magsagawa ng mga aktibidad sa labas sa Palawan ngayong araw. Kondisyon ng karagatan. Sa kasalukuyan po, may mataas na pag-alon sa mga karagatan na nasa silangang bahagi ng Visayas, Bicol Region, at Dinagat Islands, dahil sa epekto ng bagyong Ada at mga thunderstorm na kasama nito. Dahil dito, inilalabas po namin ang gale warning sa mga nasabing seaboard na nangangahulugang ang taas ng alon ay umaabot sa 3 hanggang 5 metro lubhang mapanganib para sa mga maliliit na sasakyang pandagat tulad ng bangkes at fishing boats. Mahigpit po naming ipinagbabawal ang anumang uri ng aktibidad sa dagat sa mga lugar na ito, kabilang na ang pangingisda at paglalayag. Para sa mga mas malalaking barko, dapat pa rin mag-ingat dahil sa malakas na alon at mahinang visibility na dulot ng ulan. Samantala, ang mga karagatan sa kanlurang bahagi ng bansa tulad ng mga baybayin ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, at Palawan ay inaasahang makakaranas ng light to moderate na pag-alon na may taas na umaabot sa 1 hanggang 2 metro. Bagamat mas ligtas ito kaysa sa silangang bahagi, dapat pa rin mag-ingat ang mga naglalayag at magdala ng tamang kagamitan para sa kaligtasan. Bilang pagwakas po ng aming ulat, nais namin ulitin ang mahalagang paalala. Manatiling updated sa mga bagong balita tungkol sa bagyong Ada. Makinig palagi sa inyong lokal na radyo, telebisyon. Ilan pa po sa mga mahalagang tips para sa kaligtasan. Ihanda ang emergency kit na may sapat na pagkain, tubig, gamot, at iba pang mahalagang bagay na makakatagal ng 3 hanggang 5 araw. Suriin ang inyong bahagi para sa mga posibleng sirain ng bagyo, tulad ng mga sira na bubong o mga puno na malapit sa bahay. Kung kayo ay nakatira sa mababang lugar o sa lugar na madaling maguho ng lupa, sundin agad ang mga paalala ng inyong lokal na opisyal tungkol sa paglilikas. Iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa mga baang daanan, at huwag kailanman tumawid sa mga ilog o sapa na bumabaha. Panatilihing bukas ang komunikasyon sa inyong pamilya at kaibigan para malaman na ligtas kayo. Ito po ang pinaka-latest na update tungkol sa bagyong Ada at sa kondisyon ng panahon sa buong bansa ngayong ika-15 ng Enero taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling ligtas. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa at pagbibigay pansin. God bless all.